Hello! Welcome to Doktorapedia. Paano mo malalaman kung ang iyong anak ay mayroon na palang dengue at delikado na ang kanyang buhay? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Tatalakayin natin ngayon ang mga karaniwang sintomas ng dengue sa tatlong phases o stages. Para madali mong ma-identify ang mga ito, marami sa tatalakayin natin ay nakikita din sa mga matatanda. Kaya makakatulong din ang video na ito para malaman mo kung ikaw mismo ay may dengue na pala. Para sa iba pang kaalaman at tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka dito sa channel ni Doktorapedia. Ayon sa CDC, sa bawat 4 na taong may dengue virus infection o may dengue virus sa katawan, isa lang ang nagkakaroon ng simptomas ng dengue. Kaya, sakaling ikaw o ang iyong anak ay makagat ng lamok na may dalang dengue virus at kayo ay magkaroon ng dengue virus infection, maaaring kayo ay mapabilang doon sa karamihan na hindi magkakaroon ng sintomas at hindi nyo na malalaman na kayo pala ay nagkaroon na ng dengue virus infection. O kaya, pwede rin naman na kayo ay kasama doon sa 25% ng mga taong may dengue virus infection na magkakaroon ng sintomas. Kung ito ay mangyayari, magandang alam mo ang mga sintomas ng dengue para madali mong ma-identify ang mga ito sakaling ikaw o ang iyong anak ay magkasakit. Kaya, tatalakayin natin ngayon ang mga karaniwang sintomas ng dengue sa tatlong phases o stages. Mayroon kasing 3 phases o stages ang sakit na dengue, ang febrile phase, critical phase, at recovery phase. Talakayin natin ang unang phase, ang febrile phase. Febrile, ibig sabihin may lagnat. Ang unang sintomas na mararanasan sa dengue ay ang lagnat na nagsisimula 4 na araw hanggang 10 araw matapos makagat ng lamok na may dalang dengue virus. Pero, madalas namang magkalagnat ang mga baby at bata nang hindi naman dahil sa dengue. So, paano mo malalaman kung dengue ang dahilan ng lagnat ng iyong anak? Ang unang clue ay ang katangian ng lagnat. Sa karamihan ng kaso ng dengue, ang lagnat ay bigla na lang nangyayari. Ibig sabihin, ang batang may dengue ay walang sipon, walang ubo, wala siyang sakit. Tapos, bigla na lang siyang magkakaroon ng mataas na lagnat na karaniwan ay tuloy-tuloy at hindi bumababa kahit binigyan mo na siya ng gamot sa lagnat. Pero, mayroon ding mga kaso na hindi tuloy-tuloy ang lagnat at maaaring mayroong biphasic na pattern kung saan matapos magkaroon ng lagnat, mayroong 24 oras o mahigit pa na mawawala ang lagnat bago ito babalik ulit. Ito ay nakikita sa 6% ng mga kaso ng dengue o 6 sa kada 100 kaso ng dengue. Ang lagnat ay madalas ding maobserbahang may kasamang pagkawala ng ganang kumain at kapansin-pansin din ang matinding pagkatamlay ng bata kahit mapababa mo ang kanyang lagnat. Hindi pa rin siya naglalaro, nakahiga lang siya at walang imik. Hindi katulad sa ibang sakit na kapag nawala na ng lagnat ang bata, naglalaro na siya o malikot na ulit siya. Maaaring tumagal ang lagnat ng dengue mula 2 hanggang 7 araw. Sa mga araw na ito, bukod sa lagnat, ang iba pang karaniwang simptomas na maaari mong maobserbahan sa febrile phase ay ang mga sumusunod: pagkahilo at pagsusuka, rash na maaaring flat lang o kaya ay kombinasyon ng flat at maumbok na rash, pananakit ng iba't ibang parte ng katawan gaya ng matinding sakit ng ulo, sakit sa may bandang likod ng mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Ang iba pang posibleng sintomas pero hindi kasing dalas ay ang pamumula ng mukha na maaaring sumulpot sa unang 24 hanggang 48 hours, pamumula ng mata, at mayroon ding ibang bata na masakit ang lalamunan na maaaring namumula rin. Kaya minsan ay napagkakamalang acute tonsilopharyngitis o impeksyon sa lalamunan ang sakit ng bata. Kapag naobserbahan mo ang anumang kombinasyon ng mga simptomas na ito, mas mabuting kumonsulta na kayo sa doktor dahil sa posibilidad ng dengue bago pa siya pumasok sa critical phase o delikadong stage ng dengue. Bagamat marami naman sa mga kaso ng dengue ay hindi nagkakaroon ng mga malalalang simptomas, mayroong mga kaso na nagkakaroon ng mga malalalang simptomas
sintomas ng critical phase. Kaya napaka-importante na bantayan mo ang pagsulpot ng mga tinatawag na warning signs sa iyong anak dahil bagamat walang test na makapagsasabi kung sino sa mga bata o matandang may dengue ang siguradong magkakaroon ng malalang dengue at sino ang siguradong hindi magkakaroon ng malalang dengue, na pag-alaman sa mga pag-aaral na madalas ang mga tumutuloy sa malala o severe dengue ay ang mga bata o matandang mayroong mga warning signs na sintomas. Sumusulpot ang mga warning signs sa bandang dulo ng febrile phase kapag bumababa na o pawala na ang lagnat ng iyong anak. Kabilang sa mga warning signs na dapat mong bantayan sa panahong pawala na ang kanyang lagnat ay ang pagsusuka ng 2 beses sa isang araw o mahigit pa, matinding sakit ng tiyan o ayaw ng pahawakan ng bata ang kanyang tiyan, pagkabalisa at pagiging iritable, iyak ng iyak, o kaya ay sobrang pagkaantok, sobrang pagkatamlay at sobrang panghihina, at mga senyales ng mild na pagdudugo gaya ng maliliit na tuldok-tuldok sa balat, nose bleeding, gum bleeding, kulay itim na dumi na dahil sa pagdudugo sa lining ng tiyan at bituka, ihi na kulay tsaa o kulay coke na dahil sa pagdudugo sa lining ng tubong daanan ng ihi. Ang pagkakaroon ng mga warning signs na ito ay nagpapahiwatig na ang kondisyon ng bata o matandang may dengue ay nagsisimula ng maging delikado at patungo na sa severe dengue. Kaya kapag ang iyong anak ay mayroon na ng kahit alin sa mga warning signs, dapat mo na siyang dalhin sa ospital. Ang mga warning signs ay nagsisignal sa simula ng pangalawang phase ng dengue, ang critical phase. Critical, ibig sabihin, ito ang delikadong stage ng dengue. Kaya napaka-importanting alam mo ang mga simptomas ng phase na ito. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Pagkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang critical phase o ang delikadong stage ng sakit na dengue ay nagsisimula kapag nawawala na ang lagnat ng bata o matandang may dengue na karaniwang nangyayari sa pangatlo hanggang pang-8 araw ng sakit. Sa panahong ang temperatura ng iyong anak ay nagiging 37.5 hanggang 38 degrees Celsius na lang o mas mababa pa, nagsisimula ang mga prosesong nagdudulot ng mga delikadong sintomas gaya ng plasma leakage. Ang plasma leakage ay ang pagtagas ng plasma na siyang likidong parte ng dugo mula sa loob ng mga ugat palabas ng ugat na nagiging sanhi ng iba't ibang simptomas. Depende kung saang parte ng katawan tumagas ang plasma. Halimbawa, ang pagtagas ng plasma sa baga ay magdudulot ng hirap sa paghinga. Karaniwang nakikita ang mga unang sintomas ng critical phase pagkalipas ng maraming oras pagkatapos sumulpot ng mga warning signs. Kabilang sa mga sintomas ng critical phase ay ang mabilis na paghinga, mabilis na tibok ng puso, kaya mabilis ang kanyang pulso. Pero mapapansin ang kanyang pulso ay mahina kaysa sa dati, nanlalamig ng mga kamay at paa, at ang capillary refill time ay mahigit sa 2 segundo. Paano kunin ang capillary refill time? Ang iyong hintuturo ay ilagay sa ilalim ng dulo ng daliri ng bata. Tapos, ang iyong hinlalaki ay idiin sandali sa kuko ng bata. Karaniwan, pag-angat ng iyong hinlalaki, mapapansin mo na maputla ang kuko na iyong diniinan. Pero sandali lang yan kasi mabilis, halos agad-agad, bumabalik yung pagka-pink ng kuko ng bata sa normal na kondisyon. Kung ang pagbalik ng kulay ng kuko ay inabot ng 3 segundo o mahigit pa, ibig sabihin hindi na maganda ang pagdaloy ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan ng bata. Sa paglipas pa ng maraming oras, sa patuloy na plasma leakage, masyado nang bababa ang lamang plasma ng ugat. Kaya mas lalo pang papangit ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Kaya ang iyong anak ay magkakaroon na ng mababang blood pressure na hindi na makakapag-deliver ng sapat na dugo sa iba't ibang parte ng katawan na magiging dahilan para dumami ang asido sa kanyang katawan at dahilan para mahirapan ng iba't ibang parte ng katawan na gawin ang kanilang mga trabaho na magiging sanhi ng iba pang mga sintomas gaya ng sobrang sakit ng tiyan, pamamaga at pagsakit ng atay. Kaya sasakit ang bandang taas ng kanang bahagi ng kaniyang tiyan, pagkonti ng dami ng ihi o pwedeng mas madalang na siyang umihi at
pagiging mas iritable o pagkakaroon ng sobrang pagkaantok. Ang paghinga ng iyong anak ay mas pabilis pa ng pabilis at magiging mas malalim na rin ang kanyang paghinga para siyang hinahapo na hawig sa makikita sa batang may pulmonya. Ang tibok ng kanyang puso ay mas bibilis rin at ang kanyang mga kamay at paa bukod sa pagiging malamig ay magiging parang gray ang kulay at maaring magkaroon na rin ng parang disenyo ang kanyang balat. Magkakaroon na rin siya ng mas maraming pagdudugo na dulot ng hindi lamang dahil sa mababang platelet kundi dahil din sa negatibong epekto ng maraming asidong naiipon sa katawan sa kapasidad ng blood clotting. Kaya ang iyong anak ay magkakaroon ng madaling pagpapasa at pagdudugo sa mga tusok ng karayom gaya halimbawa kapag kinukunan siya ng dugo, pagsuka ng dugo o pagtain ng may sariwang dugo. Maaari rin siyang magkaroon ng internal bleeding o pagdudugo sa loob ng kanyang katawan na hindi mo makikita at hindi mo mamamalayan. Sa paglipas pa ng mga oras, lalala pa ng lalala ang kondisyon ng iyong anak at siya ay biglang mawawalan ng blood pressure. Hindi mo na makakapa ang pulso ng kanyang kamay at paa. At dahil sa konti na lang ang dugong pumupunta sa utak, nag-iiba na rin ang kanyang mental state. Sa simula, siya ay magiging sobrang balisa. Tapos parang wala siya sa sarili at magiging antok na antok. Sa mga baby at bata, ang isang senyales na wala na siya sa sarili ay mapapansin mo na hindi na siya makafocus o hindi na siya makapag-eye contact sa'yo na dati naman niyang nagagawa. O kaya, hindi na siya nagre-responde sa sakit ng pagtusok ng karayom kapag siya ay kinukuhanan ng dugo o kinakabitan ng swero. Pero, mayroon din namang mga ibang bata at matanda na malinaw pa rin ang pag-iisip kahit malala na ang kanilang kondisyon. Ang pagbagsak at bigla ang pagkawala ng blood pressure ng bata o matandang may dengue ay isang masamang senyales. Ito ay nagsisignal ng nalalapit na cardiorespiratory collapse o bibigay na ang kanyang puso at baga. Katunayan, kapag bumagsak at nawala na ang blood pressure tapos hindi siya agad mabibigyan ng medical intervention, ilang minuto lang ay maaari na siyang mabawian ng buhay. Kaya hindi natin gustong umabot sa ganito ang kondisyon ng bata o matandang may dengue. Kaya basta nagkaroon na ng kahit alin sa mga tinalakay nating sintomas ng critical phase ang iyong anak, dapat ay agad mo siyang dalhin sa ospital. Dahil sobrang delikado ng sakit na dengue, pinakamabuti pa rin ang pag-iwas na makagat ng lamok na dahilan ng dengue. Kaya siguraduhin mong iyong panonoorin ang naunang video na tumalakay sa mga tips para makaiwas sa kagat ng lamok at dengue at ang video tungkol sa paano pumili ng insect repellent na angkop sa iyong anak. Ang pangatlo at panghuling phase ng dengue ay ang recovery phase. Recovery, ibig sabihin, bumabalik na sa normal ang mga proseso sa katawan. Kung malalampasan ng bata o matandang may dengue ang 24 hanggang 48 hours ng critical phase ng walang komplikasyon, unti-unti nang babalik ang mga lumabas na plasma pabalik sa ugat sa loob ng 48 hanggang 72 hours. At kung hindi permanenteng nasira ang kanyang mga organ, unti-unting aayos ang pagtatrabaho ng mga ito. Sa panahong ito, ang pangkalahatang pakiramdam ng iyong anak ay bubuti na. Babalik na ang kanyang ganang kumain, magiging maayos at estable na ang kanyang blood pressure, dadami na ang kanyang pag-ihi at mawawala na ang iba pang sintomas. Pwede rin magkaroon ng rash sa recovery phase. Ang rash ay mapula at dikit-dikit na maaring mayroong maliliit na bilog-bilog na parte ng normal na balat. Ang iba ay maaari ring makaranas ng pangangati ng buong katawan. Pero sa pangkalahatan, ang iyong anak ay patungo na sa ganap na paggaling. Ang mga laboratory test na ginagamit sa pagdiagnose at pagmonitor sa mga bata at matandang may dengue ay tatalakayin natin sa hiwalay na video. Paalala na hindi lang dengue ang delikadong sakit sa baby o batang may lagnat. Panoorin mo ang naunang video tungkol sa mga danger signs na dapat mong bantayan sa isang baby o batang may lagnat dahil ang mga ito ay mga senyales ng mga malalalang kondisyon at nagpapahiwatig na dapat mo nang dalhin sa ospital ang iyong anak dahil delikado na ang kanyang buhay. Ang mga link para sa iba pang mga video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.